Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. So ipagpapatuloy natin ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gusto ko o nais nating paksain muna ang isang ansar na kung saan napakalaking bagay ang itinulong nito o inambag niya sa pananampalatayang Islam sa panahon doon sa Madina. Ito ay ansar at isa itong nagmalasakit sa pananampalatayang Islam at gumawa ng importanteng role sa pananampalatayang Islam doon sa Madina. At nakasama niya rin si Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhuma. Ang tinutukoy natin ay si As'ad, ang siyang sinasabi na si As'ad ibn Zurara radiyallahu ang unang namatay sa mga ansar. Bago matapos ang masjid na ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ba't sinasabi may nauna sa kanya at pangalawa lang siya? Alamin natin to inshallah maya-maya. So, itong si As'ad ibn Zurara radiyallahu siya ay ansar, meaning siya ay sa Madina. Okay? Siya ay sa Madina. So according to Ibn Ishaq rahimahullah, siya ay namatay bago matapos magawa ang masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mamaya alamin natin kung ano ang kanyang ikinamatay. Okay? Unahin natin ang kanyang pangalan, ang nanay tatay niya, ang kanyang pamilya. Si As'ad ibn Zurara radiyallahu kilala ito sa kanyang kunyang Abu Umama. Abu Umama. That's why tinatawag din siyang Abu Umama As'ad ibn Zurara al-Ansari radiyallahu So siya ay from Banu Najjar. At alam natin dito galing ang pinagmulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamaya balikan natin inshallah. From Banu Najjar, ito ay subtribe ng Khazraj. Okay, alam natin ang Khazraj sa panahon kamangmangan, kaaway nila o kalaban ng Aus. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Zurara ibn Uds. At ito ay namatay bago pa ang Islam. Meaning hindi niya naabutan ang pananampalatayang Islam sa panahon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang ina ay si Suwad binti Rafi. And they are both from Banu Najjar. Banu Najjar sila. Okay? So meaning galing talaga lahat sila sa Banu Najjar. Okay? Ito ang kanilang pinagtubo ang lahi. Also, mayroon itong kapatid, itong si As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, na sinasabi sa isang report ay isa lang kanyang kapatid na lalaki at sa iba ay dalawa. Ang isa, sabi nila, ito si Sa'ad ibn Zurara at sinasabi din may pangalawa si Mas'ud ibn Zurara. So sabi nila, so ito'y nag-embrace din sa pananampalatayang Islam. Also, may kapatid din na babae, itong si Sa'ad ibn Zurara radiyallahu ang pangalan ay Al-Fari'a at si Ruwayba, at sila rin ay nag-embrace sa pananampalatayang Islam radiyallahu anhuma. So meaning, ang kanyang mga kapatid ay yumakapito lahat sa pananampalatayang Islam. Okay? So lahat ito ay sa Banu Najjar from subtribe of Khazraj. At alam natin, itong Khazraj na ito ay higit na malaki sa kanilang kalaban sa lugar ng Aus. Okay? So ito ay higit na malaki ang Khazraj kaysa sa Aus. Itong Khazraj na ito ay marami itong mga lugar na sinasakupan at ang isa sa malaki sa sinasakupan ng Khazraj ay itong Banu Najjar. At siya ay si As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu ay ikinasal kay Amra o tinatawag ng iba na Umayra binti Sahal ang kanyang asawa. So Banu Najjar din ang kanyang naging asawa at sila nagkaroon ng 3 anak. Babae ang kanilang naging anak si Al-Puraya, Habiba at Kabsha. So ito ang naging anak ni Zurara, Sa'ad ibn Zurara. Lahat ito ay mga Muslim. Okay?
Alhamdulillah. Si As'ad, also ito ay namumuno. Siya ay leader din ng Banu Najjar. Okay? Hindi pa masyadong matanda to. Hindi bata, hindi matanda. Itong si As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an. So, bago pa siya naging Muslim, siya ay namumuno sa Banu Najjar. Di ba ginawa din siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na yung pagbalik nila sa Madina, yung mga nag-embrace sa Makkah, 12 pinuno. Kabilang din dito si As'ad ibn Zurarah na ginawang pinuno ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Ansar. Pero bago pa yan, si As'ad ay isa ng pinuno sa Banu Najjar na kung saan ito ay nasasakupan ng subtribe ng Khazraj. Siya ay namumuno. Okay? In this situation, sa lugar nito ni As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an, konektado dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning kamag-anak niya ang mga Banu Najjar. Itong kay As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an ng kanilang lugar. Sapagkat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito nang galing ang kanyang great-grandfather na kung saan ang pangalan niya ay si Hashim. Hashim, na kung saan nakapag-asawa itong si Hashim from Banu Najjar. From Banu Najjar, si Salma binti Amir. So ito ang kanyang great-grandmother naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tubo itong Najjar. Alam natin si Hashim, hindi siya taga Madina, siya ay Makkah. Nangangalakal at nakilala niya itong si Salma binti Amir radhiyallahu anha sa Madina. Kapag nangangalakal siya doon, hanggang naging asawa niya ito. So meaning ang kanyang asawa na ito, si Salma binti Amir, ito ay kanyang great-grandmother na kung saan naging asawa ni Hashim, lolo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at lola ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging anak nila si Abdul Muttalib, na ang kanyang pangalan ay Shayba. Yun talagang pangalan niya. Pinalitan dito ni Muttalib, na ginawa niyang Abdul itong si Shayba, Abdul Muttalib. So meaning dito talaga tubo ang lahi mula sa babae ng kanyang grandmother ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa Banu Najjar. So meaning ang Banu Najjar ay mga tiyuin niya sa side ng babae. Side ng babae na kanyang great-grandmother. Mga tiyuin niya ito ang mga naririto. Siyempre, yung mga tiyuin naman sa lalaki nandoon sa Makkah. Pero yung sa babae, part dito sa Banu Najjar, kay Salma binti Amir, siya ang lahat ng kanyang mga kapatid, mga iba pang kamag-anak, ito ay naging tiyuin dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ito, dahil sa great-grandmother niya. At mga kamag-anak niya, halos ang Banu Najjar sapagkat magkakamag-anak ang mga tao dito. So meaning ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, konektado siya kay As'ad ibn Zurarah sa pagiging kamag-anak. Alhamdulillah. So gaya na sabi ko, si As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an, hindi siya matandang lalaki, hindi siya masyadong bata. At kilalang kilala si As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an sa diskarte ng pamumuno, tapang sa labanan. Itong taong ito. At maalam at ginagalang. Hindi lang maalam sa mga diskarting mga digmaan, maalam din sa kasulatan. Itong si As'ad ibn Zurarah. Kaya ang si As'ad ibn Zurarah, never siyang sumasamba ng rebulto. Monotheism siya. Meaning, sumusunod din siya sa pananampalataya ni Ibrahim alayhisalam na nag-iisang dakilang tagapaglikha lang ang sinasamba niya. Meaning, di siya sumasamba kahit kanino, kaya galit na galit din ito sa mga Hudyo. So, si As'ad ibn Zurarah, noon pa man, monotheism na ito. Naniniwala lang siya sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, galit siya sa mga to, at ganun din sa mga Hudyo sa kanilang pananampalataya. At itong si As'ad ibn Zurarah, radhiyallahu an, take note, ito ang unang yumakap sa mga Ansar doon sa Makkah. Itong si As'ad ibn Zurarah. Paano? Balikan natin ang kanyang kasaysayan kung paano siya yumakap. Na unang yumakap sa mga Ansar doon sa Makkah. Okay? For a long time, mayroon talagang digma ang nagaganap noon. Hindi pa nila alam ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi pa sila pumunta sa Makkah, hindi pa nila nakilala, nakamit ito, mayroong nagaganap sa kanilang digmaan, Aus and Khazraj. So matagal na, almost 100 taong naglalaban to. Tagal, no? Almost 100 years ito. 100 sa ibang report, 120 years nang naglalaban ito bago pa sila nag-embrace. So napakatagal ng panahon na naglalaban na ang mga itong Khazraj, at dito sa Khazraj itong si As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an. Okay? At kalaban nila ang mga
Aus. So in this situation, minsang araw, itong namumuno na si As'ad ibn Zurara radiyallahu an, ay nagkaroon siya ng plano na pumunta ng Makkah para tapusin na ang digmaan na kalaban sa mga Aus dito sa Madina. Ang intention niya ay pumunta ng Makkah para humingi ng tulong pang-military at pinansyal. At mga kaibigan, meron siya mga kaibigan sa Makkah, itong si As'ad ibn Zurara. Okay? So in this situation, especially Utbah ibn Rabi'ah, yan, matalik niyang kaibigan si Utbah ibn Rabi'ah, isa itong namumuno sa Makkah. So kasama dito si Dakwan at mga ibang kasama niya na nasasakupan niya, pupunta sila ng Makkah para humingi lang ng military help and financial help sa mga Quraysh para tapusin na ang digmaan sa mga Aus. At kasabay nito, tradisyon nila kapag nagpunta ng Makkah ay magsagawa ng Hajj. Kaya tsinyempo nilang napapanahon sa pagpunta na malapit nang mangyari o magawa ang Hajj. In this situation, noon kasi ang mga ito, mga kasraj, kapag sinasalakay nila ang mga Hudyo, mayroong itong kaalaman sa kasulatan ng mga Hudyo, palagi nilang sinasabi kapag natatalo nila ang mga Hudyo, natandaan ito ni As'ad ibn Zurara radiyallahu an. Dahil natatalo ang mga Hudyong to pag sinasalakay, sabi niya, darating na ang propeta, sabi nila. Alam naming malapit nang dumating ang propeta. Ang tinutukoy dito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag dumating na ang propetang ito, sabi niya, sabi ng mga Udyo sa kanila, tinandaan ito ni As'ad, remember, radiyallahu an. Kapag dumating na ang propetang ito, sabi niya, tutulungan niya kami. Meaning siguro, susunod sila, tatanggapin nila siya, susunod sila, tutulungan niya kami. Actually, hindi naman talaga tinulungan to ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magiging hipokrito lang ang mga taong Udyo sa Madina. Tutulungan niya kami. At pagpapatayin namin kayo, katulad ng nangyari kay Ad at Iram. So palagi din lang sinasabi ito ng mga Hudyo, every time na magapi ng mga kasrats, ang mga Hudyong to sa pagsalakay, palagi lang ito sinasabi, kaya natandaan ito ni As'ad ibn Zurara radiyallahu an. So sila ay nagpatuloy sa paglalakbay at pumunta sa Makkah. Of course, diretso ito kay Utbah ibn Rabi'ah dahil close na close ang mga ito. At si Utbah ibn Rabi'ah, kapag nagdesisyon ito na mumunod sa Makkah, ay lahat aagree din sa Makkah. Kaya diretso na lamang sila kay Utbah ibn Rabi'ah. So at nanatili sila dito, nag-stay sila kay Utbah ibn Rabi'ah. But nang sila ay humingi na ng military help, financial walang problema. But military, hindi pumayag si Utbah bin Rabi'ah sa gusto ni As'ad ibn Zurara dahil aniya, matutulungan ka namin sa pinansyal. Bakit hindi? Matalik mo kaming kaibigan. Magkakilala tayo at hindi mo rin kami pinahihiya kapag kami ay lumalapit at nangangailangan sa iyo. Ngunit nakikiusap kami na hindi namin mapapahintulot na matulungan ka as in military help. Bakit? Sabi niya, bakit hindi niyo kami matulungan? Kasi humingi ng tulong talaga. Ito ang gusto nilang mangyari para tapusin na yung mga Aus. Lusob doon ang mga kasama, mga Quraysh sa Makkah, mga tao dito. So kaya lang, sabi ni Utbah bin Rabi'ah, kasi sabi niya, meron din kaming problemang ginagalawan dito, sabi niya, na napaka-importanting dapat naming masettle to. Sabi niya, kaya hindi kami makaalis basta rito hanggat hindi namin maayos ito. Kaya hindi muna kami makakatulong pang military, kundi pang pinansyal lamang. So sabi ni As'ad ibn Zurara, kasama niya si Dakwan at iba pang mga kasama nila, sabi niya, ano ba yun? Sabi niya, may isa kasing tao dito na kung saan, sabi niya, iniinsulto niya ang aming mga Diyos. Mga Diyos-Diyosan, ayaw din ni As'ad dyan Ininsulto niya ang aming mga Diyos at ikinukonsidera niya ang aming mga ninuno na mga namatay na walang kabuluhan. Yung kanilang pananampalataya, meaning pati ang kanyang lolo, pati ang kanyang mga lahi na nangamatay, na nauna sa kanya, pinakikita niya na walang kabuluhan ng mga taong yan. Mga pamilya niya, mga lolo niya, lumilitaw na mga walang silbi, mga inutil pagdating sa pananampalataya, pagdating sa pananalig. Lumilitaw na sila yung mga ignorante at mangmang sa pananampalataya. Napakasakit sa amin, sabi niya, ang nangyayari. At hindi pa doon, natatapos ang lahat, sabi ni Utbah bin Rabi'ah, sa tamis ng kanyang pananalita, marami ang naakay sa aming pamilya na nagdulot sa amin ng paghiwalay o hidwaan at pagkakawatak at pagkakalayo-layo. Ito ang gusto naming ayusin, kaya hindi kami maaring sumama sa inyo. So in this situation, hindi na balak puntaan pa ni As'ad ibn Zurara radiyallahu an ang iba pang mga pinuno dahil wala na Sinabi na ni Utbah bin Rabi'ah na hindi rin sila makakasama. Kaya nagplano na lamang siyang mag-Hajj.
Hajj na eh. So ito ay narinig ni Utbah ibn Rabi'ah. Sabi niya, mag-Hajj kayo? Oo, sabi niya. Sabi niya, pag nag-Hajj kayo, sabi niya, si Muhammad palaging naka-stay doon sa hatim. Palagi siyang nakaupo. Baka marinig nyo ang kanyang tamis ng pananampalataya, maakit kayo, mamagic niya kayo. Baka magsisunod kayo sa kanya. So sabi niya, magbigay ako ng payo sa inyo. Sabi ni Utbah ibn Rabi'ah, anong payo? Sabi niya, paglagay ka ng bulak mo sa tenga, sabi niya, para hindi mo marinig ang kanyang sinasabi at saka iwasan mo siya. Sabi niya. Okay? So sabi naman ni Dakwan sa kanya, alam mo, sabi niya, sumasamba daw sa isang nag-iisang Diyos si Muhammad. Sabi niya, pananampalataya mo yan eh, di ba? Sabi niya, ni Dakwan kay Asad, dahil monotheism din siya. Sabi niya, pabayaan mo na yun. Total, ganun ka rin naman, pabayaan mo na. Huwag mo na pakinggan yun. So siniraan din siya ng loob ni Dakwan. In this situation, itong si Asad ibn Zurara, radhiyallahu anhu, kanyang mga kasama, ay magsimulang mag-Hajj. Of course, magtatawap. Pasok sa unang ritual ng tawap. Okay? So in this situation, pag-ikot niya pa lamang, nakita niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakaupo siya doon sa hatim. At ito naman ay kanyang iniwasan. Iniwasan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatim ba ang tawag doon sa nakalikong ganyan, brother? Hatim ba yun? Oo, yung may blocks na ganun. Baka magkamali ako. Ha? Ha? Hajar ni Ismail yun, di ba? Hatim yun, di ba? Hajar ni Ismail. Okay. Alhamdulillah. As far as I know, hatim yun. Hajar ni Ismail. Okay? Okay. Now, nakita niya doon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniwasan niya. Meaning hindi niya pinansin. Iniwasan niya. Nakasandal doon sa hatim o Hajar ni Ismail. But sinabi niya, nung pag-ikot niya, lilampasan niya, napakatanga ko naman, sabi niya, para iwasan ko yung taong to. Ganun ba ako kaduwag, sabi niya. Napakatanga ko naman, baka tanungin ako ng mga tao ko. Pag uwi ko sa Madina, bakit ko ginawa ito? Naiwasan siya. Kailangan mabigyan ko ng maganda sagot ito, baka hindi ako makasagot, sabi niya. Para napakatanga ko naman, sabi niya. Bakit hindi ko siya kausapin? That's why, nung matapos siya, pinuntaan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sabi natin, matapang naman talaga ito, matalino to. O, di ba? Hindi niya matanggap yung ginawa niya, mali yun. Kaya pinuntaan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then sinabi niya, O Muhammad, sabi niya, sinasabi nilang ikaw ay propeta, nag-aanyaya ka sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Pwede bang, sabi niya, marinig ko ang sinasabing bagong relihiyon na yung daladala na sinasabing inahamak mo ang mga kababayan mo dahil sa relihiyong ito? Sabi ni Asad radhiyallahu anhu kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, alam niyo pag nagdadawa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba, tinitingnan nila ang kanilang mga jahiliyang ugali. Ganyan sila eh. Halimbawa, ang mga sahaba pag nagdawa yan, mga nagdawa, nakita niya na maramot ka, yung pamilya, yung lugar na ito maramot, ganun ang tradisyon, titirain nila doon sa karamutan na hindi dapat maging maramot. Yung turo ng Islam. Okay? Yung halimbawa naman yung dito, hindi sila mabait sa kanilang kapitbahay. Ituturo naman sa Quran yung pakikitungo ng may kagandangan sa kapitbahay. Ito rin, ganito ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung kanilang mga ginagawang tradisyon, kamang mga ignoranting gawain doon sa Madina, ito rin ang kanyang binuksan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa dalawang aya o bersikulo sa banal na Quran. Ang unang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ipinarinig niya kay As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, sabi niya, magre-recite ako mula sa Quran na tinatanggap kong revelasyon mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, as far as I know, this chapter Al-An'am, verse 151. Kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum ala tusriku bihi syai'a wal bil walidaini ihsana wala taqatulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dahara minha ma batan wala taqatulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq dalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. O ibig sabihin, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kul, sabihin, halina kayo
Aking bibigkasin sa inyo kung ano ang ipinagbabawal sa inyo ng inyong Panginoon. Huwag kayong magbibigay ng katambal ng anumang pagsamba sa Kanya. Number 1, puno din ng mga ribulto at pagtatambal sa Madina. Pero siya, hindi siya tinatamaan dito dahil monatism siya. But ito ay naaalala niya, antimano alam niya, matalino rin to, na ang revelasyon ay konektado agad sa may kaugnayan o konektado sa ginagawa doon sa Madina. Huwag magbigay ng katambal ng ano pa mang pagsamba sa Kanya. Kayo'y maging mabuti at masunurin sa inyong mga magulang. So doon sa Madina, ang mga tao doon dahil mababagsik, matatapang, ang kanilang mga magulang, lalo na mga Hudyo, ay parang wala sa kanilang, o hindi nila masyadong ginagalang at inirerespeto. Nakalimutan nila ang pagrespeto at paggalang sa mga magulang. Kaya dito sa Quran, sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging masunurin at mabuti kayo sa inyong mga magulang. Huwag ninyong patayin ang inyong mga naksanhi ng kahirapan. Style din sa Makkah yan. Talagang ito ay popular na gawain noon sa mga tao kahit saan lugar almost yata dahil ang mga babae para sa kanila walang saysay, walang silbi. Pinapatay lang kaysa palamunin lang. Tapos sa digmaan, lalo sa kanila, kaus asrat, patayan, 100 years na, anong pakinabang na babae doon? That's why ang mangyayari, papatay na lamang kapag lalaki, masaya, maligaya ang mga ito dahil magagamit sa jihad. That's why ang mga babae, walang pakinabang, inililibing ng buhay o pinapatay lamang nila ito. Okay? In this situation, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong patayin ang inyong mga naksanhi ng kahirapan. Okay? Isa pa sa dahilan, yung kahirapan, hindi lang sa diyan. Aming ipagkakaloob ang panustos para sa inyo at para sa kanila. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapakain. Kung sa kahirapan ang kinatatakutan nyo, huwag kayong matakot dahil tinatakda. Meaning ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga panustos sa kanila, gayon din kung paano sila tinutustusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kayong lumapit sa gawaing mga malalaswa. Marami ang gawaing malalaswang nangyayari sa Madina sa panahon yan. Huwag kayong lalapit sa gawaing mga malalaswa pahisya, maging ito man ay nakalantad o nakalingid at huwag ninyong kitilin ang may buhay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, huwag magpatayan sa parangaram. Pumatay lang sa paraang makatarungan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patayan ng patayan doon. Wala nang katarungan, nakikitilan na ng buhay. Huwag kayong papatay ng tao maliban sa makatarungang paraan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o dahilan. Iyan ay ang kanyang inaatas sa inyo bilang pananagutan upang sakali ay matuto kayong makaunawa. So naalala ni As'ad ibn Surara, parang yung revelasyon ay nakatumbok talaga mismo sa nangyayari sa Madina. Ito pala ay mga mali na gawain ang ginagawa nila. And then another, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala taqrabul mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa awful kaila wal mizana bil qisto la nukallifu nafsa illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana da kurba wa bi'ahdillah awfu dalikum wasakum bihi la'allakum tatadakkarun. So sabi naman dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, higit kumulang sa ating naintindiang wika, at huwag ninyong lapitan o pangasiwaan ang mga yaman ng mga ulila, maliban sa paraang pinakamahusay hanggang siya umabot sa mas tunggulang. Doon kasi sa Madina rin, naging sa Makkah, kapag mga mga ulila na ang mga bata at tiniwanan ng pera o kayamanan, linulustay ng mga nag-aalaga ng walang katarungan. That's why ito'y pinagbawal din ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa paraang pinakamahusay hanggang siya'y umabot sa wastong gulang. Meaning, pwede niyong gamitin ang kanilang salapi kung nakatitiyak kayong hindi malulustay. Dahil pinakakain niyo siya, hinahalagaan niyo siya, pwede niyong ipangalakal yung kanyang salapi. Okay? Yung kita, dahil pinapakain mo siya, ay makikinabang yung bata. Basta sigurado kang hindi mo malulustay dahil bawal yon. At sabi ng ibang scholar, pwede kang kumuha dyan ng kahit kaunti para bang bilang kabayaran sa'yo dahil inaalagaan mo siya. Of course lang na makakuha ka ng konti dito. But mainam na wag na itong galawin. Pag ginegosyo na lamang at makakain ka doon dahil naalagaan mo siya, makakakain din siya at walang nagagalaw sa salapi niya, kayamanan, at pagdating ng tamang isip niya o edad niya, mas tunggulang, ibigay mo na sa kanya yung kanyang pera.
o kayamanan. Pero ito'y ginagawa, maging sa Macau, saan lugar noon, kapag inalagaan nila ang bata, lulustayin nila yung anumang meron silang mana, silang makikinabang. Hindi makikinabang ang bata. That's why ipinagbawal din yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi dapat ginagawang lustay ng kayamanan ng bata abang ito'y pinangangalagaan dahil siya iulila. At magbigay kayo ng wastong sukat at pantay sa timbang sa katarungan yan. Nakita niyo ng Suratul Mutaffifin, di ba? So sila ang mga doon sa Madina talagang talamak sa pagbibigay ng hindi tamang timbang. Kapag silang bumibili, gusto nila ibigay yung tamang timbang, tamang karapatan. Pag silang nagbebenta, hindi na. That's why, ibinawal din ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nararamdaman ni As'ad ibn Zurara, lahat yata sila sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay konektado sa tradisyong kamangmangang ginagawa doon sa Madina. Hindi namin binigyang pasanin o pananagutan siyang kaluluwa malimon sa abot ng kanyang kakayanan. At kung kayo ay mangusap, o meaning maging saksi, kayo ay maging makatarungan. Okay? Kayo ay maging makatarungan kahit ito man ay nauukol sa inyong malalapit na kamag-anak. Meaning kasi kapag kamag-anak na doon sa Madina, yung mga digmaan na yan, kahit mali, ipinagtatanggol nila ito. Mali yung ganun. Kapag ito ay mali, kahit kamag-anak mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat lamang maging makatarungan. Tanggapin na siya nagkasala, siya nagkamali, hindi dapat tulungan ng mga gumagawa ng krimen, yung mga nagkakamali. So binawalan din ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam na kung saan, kung kayo mangusap, maging sumaksi, kayo'y maging makatarungan. Bawa, saksi ka. Okay? Kahit kamag-anak mo siya, kung mali-mali sabihin mo, nakita mo sa kanya yung totoo. So maging makatarungan kahit ito man ay naukol sa inyong malalapit na kamag-anakan at inyong to pa rin ang inyong mga kasunduan. Kapag nagkakasundo o pangako, sinusunod dito. Okay? Lalo na pangako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kanyang itinatagubilin sa inyo upang sakali kayo'y matutong makaalaala. In this situation, sa dalawang bersikulong ito, narinig ni As'ad ibn Zurara ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa katunayan ay gumuhit ito ng isang tunay na larawan kay As'ad ibn Zurara sa kanyang kaisipan ang mga pamamaraang pamumuhay ng mga Arabo sa panahon ng kamangmangan. In this situation, ang lahat ng ito ay mali. Kaya siya ay napabilib sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matalino to madali niya masakyan kung anong tama at mali. In this situation, nagkaroon siya ng idea sa narinig niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na propeta at sugo ito. Pero hindi pa ganun nangyari. Itong si As'ad ibn Zurara radiyallahu an, minsan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinuntaan nila sa isang report, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pumunta sa tent nila. Okay, yun ang pinaksa natin nakaraan. So dito ay dagli-dagling tinanggap ni As'ad ibn Zurara, pating kanyang mga, sabi nila mga 5 o 4 ang kasama niya nag-embrace dito. Maliban sa kasama niya sa loob ng tent. Tinanggap niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinapasok niya dahil naniniwala na siyang propeta ito. Okay? So in this situation, sabi ng iba, in-invite niya naman. Sabi ng mga, hindi in-invite. Dumiikot ang Prophet sallallahu alaihi wasallam magdaos sa tent hanggang siya, sino maniwala at siya'y kupkupin, tulungan. Ganun ang tinapik natin nakaraan. Umiikot siya sa mga tribu-tribu. In this situation, napapunta doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kilala siya ni As'ad. Narinig niya na. At winelcome niya ang timan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinaupo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-invite sa kanila sa pananampalatayang Islam, nagdawa siya, nagsalita siya, at naalala ni As'ad ibn Zurara na ito pala yung tinutukoy ng mga Hudyong darating na propeta na kapag dumating ito ay pagpapatayin sila tulad ng pagpatay kay Ad at Iram. That's why sinabi ni As'ad ibn Zurara, actually naniniwala na ito, hindi ko hahayaan na ang mga taong Hudyo ay maunang yumakap sa akin. Ako ang unang yayakap. Kaya dagli-dagli siyang tumugon sa panawagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang unang yumakap sa mga Ansar sa Makkah sa panahong ito. Unang-una siyang yumakap. Itong si As'ad ibn Zurara at ang kanyang mga kasamaan ay yumakap din. Ang ilang kasama niya sinasabing 4 o 5 at sinabi natin sa report noon,
umabot ito ng almost kulang sa 10. Okay? Ba't sinasabi kasi mayroong Aus dito at saka Kasraj. So sa Kasraj, sabi nila, sila ay 4 o 5 ang nag-embrace. Kasama na dito si Asad ibn Zurara. Alhamdulillah. In this situation, nang yumakap sila, itong si Asad, radiyallahu an, hindi niya inayaang maunahan sila ng mga Hudyo, bagamat may sinasabing may yumakap sa mga ito sa panahon ng mga Aus naman ang yumakap. Okay? Hindi pinabayaan nito ni Asad ibn Zurara na mauna ang Hudyo sa kanya. Meaning, Muslim na siya. Hindi na siya mabibilang doon sa sinasabing papatay siya. O siya na siguro papatay. Kasama niya na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyong ito. At nangyari naman talaga ito, mga Muslim pinagpapatay talaga ang mga Hudyong niya. Kaya lang patay na dito si Asad ibn Zurara radiyallahu anhu. Alhamdulillah. So meaning may mga ilang pang sumakap na kasama ni Asad ibn Zurara radiyallahu anhu. Then nang sila ay umuwi, hindi pinabayaan ni Asad ibn Zurara na hindi siya nagdawa sa Madina. Allahu Akbar. Nagdawa siya sa Madina. Walang lugar sa Madina na hindi nakarating sa bahay nila ang Islam. Iyan na ang magandang ginagampan ng role ni Asad ibn Zurara radiyallahu an. Napakaganda ng role na ginawa nito. Malasakit sa pananampalatayang Islam doon sa Madina. Until kahit na kaunti lang nag-embrace, pero kumalat talaga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam doon. Sugo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagyayaya, nasambay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyong Islam. Kaya naman nang dumating doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alos nananabik na mga tao, alam na siya, kilalang kilala, narinig na siya bagamat ang muka, hindi pa nakikita. Dahil kay Asad ibn Zurara, radiyallahu an, walang bahay sa Madina na hindi niya pinaabutan sa ganitong paniniwala, pananampalataya, sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam ang reliyon, at huwag magbigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then yung mga renicite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging mabait kayo sa inyong mga magulang, huwag niyong papatayin ang inyong mga anak. Sinabi niya lahat ito sa mga tao. Alhamdulillah. In this situation, itong si Asad ibn Zurara radiyallahu an, alam natin, ito ay palaging present sa pagmimit niya sa Al-Aqaba, itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Asad ibn Zurara. Almost 3 times sila nakita sa Makkah, palaging present ito. Even na kasama niya si Musab ibn Umayr radiyallahu an, nandoon sila at si Musab ibn Umayr ay sinama sa Madina dahil nakiusap si Asad ibn Zurara radiyallahu an na magpadala sila, magtuturo sa kanya sa Islam, mag-guide sa kanila. So in this situation, nagbalik sila muli sa Hajj, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nadagdagan sila. Okay? Nadagdag sila ng mga ilan lamang. At alam natin, nagbigay na sila ng pledge dito. Nagbigay na sila ng pledge na tatanggapin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam Madina, tutulungan siya, susuportahan siya, poprotektahan siya hanggang kamatayan. Kailangan niyang magpunta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pati yung mga Muslim, tutulungan nila. Kaya tinawag silang Ansar. So in this situation, bago bumalik sa Madina, iniling ni Asad ibn Zurara sa pangalawang pagbabalik na ito, uwi na sila, Ya Rasulullah, ipadala mo naman ang isa sa amin, sabi niya, na magtuturo sa amin sa pananampalatayang Islam, maggagabay sa amin, lalo na sa sala. Okay, lalo na sa sala. Ibig na sabihin natin, may nagsasabi kasi dito, tapos ng Isra wal Miraj, ang sala ay obligatory na, at sabi nila dalawa-dalawa lang. At sabi ng iba, hindi pa. Pagbalik pa lamang, ulit sa pangatlo, sabi nila, doon na magaganap yung Isra wal Miraj, at pagbulog na sa Madina, bumagsak na ang sala sa Isra wal Miraj. Alam nos best. In this situation, sabi niya, okay, Musab ibn Umayr. Subayr ba yung sinabi natin kanina? Musab ibn Umayr. Musab ibn Umayr, radiyallahu an, sumama ka sa kanila. Napakabata pa dito ni Musab. Nagtataka siya, daming kamag-anak naman ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, matatanda pa, marunong. Bakit siya pinili pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? But kaya lang, order ito, wala siyang magagawa. At napatunayan ito ni Musab ibn Umayr radiyallahu an, nang siya maraming mag-embrace sa Madina dahil sa kanya, by the will sa samantala, dito niya naalaman na totoo ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil tumatanggap revelation yan. Tama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ako pinadala niya. Alam ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will sa subhanahu wa ta'ala kung bakit niya ako pinadala dahil alam niya ito ang mangyayari. Of course, tumatanggap ng revelation ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung sino dapat ibadala niya sa Madina. So si Musab ibn Umayr radiyallahu an, ang unang taong Muslim mula sa Makkah na lalabas patungo sa ibang lugar sa Madina. Okay? O, ito naman ang unang lalabas. Unang nag-embrace, Asad ibn Zurara, radiyallahu an. Unang lalabas sa Makkah, Musab ibn Umayr, radiyallahu an, pupunta ng Madina para mag-guide. At dito,
itong si Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, nanirahan na naman siya kay As'ad ibn Zurara. Another role ni As'ad ibn Zurara, siya ang mag-aalaga, magpapakain, patitira niya si Mus'ab, siya ang gugugol sa kanya. Turuan niya lamang ang mga Muslim until finally ibigay ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah na magkutba. Unang nagkutba na naman. Unang nagkutba si Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Okay? At hindi kasi makapagkutba doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Alam natin, walang kasaysayan, hindi niya ginawa doon to. Dahil bakit? Ay dahil nga mahigpit masyado doon. Kaya na unang nagkutba si Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, at ito ay sa labas ng Makkah, doon sa Madina nangyari. At sinasabing sa bahay ito ni ginagawa bisan sa bahay ni As'ad ibn Zurara. At si As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu nagkukutba din ito. Meaning naturuan din siya ni Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu kung paano magsagawa ng kutba. Especially ng kutbatul hadya, itinuro niya muna ito, tapos ay tinuruan niya kung paano magkutba mula sa revelasyon, sa Quran at sa hadith na mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong dalawang ito, sila na naman ang nagdakwa sa labas. Tapos na dito si As'ad eh. Actually, nagdawa na ito. Pero alam niya, dahil sa kakulangan ng kanyang kaalaman, si Mus'ab ang siyang pinadawa niya at siya ay umalalay kay Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Walang mananakit sa kanya. Iba na sa labas ng Madina, kapag nagdawa si Mus'ab, walang pwedeng manakit sa kanya. Suportado si Mus'ab radhiyallahu anhu. Kahit nakakarap sila sa matinding pagsubok o maaring patayin si Mus'ab, nandoon si As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu na andang magtanggol sa kanya. So in this situation, maraming namumuno na na-challenge kay Mus'ab ibn radhiyallahu anhu, at sa paitawil sa pala subhanahu wa ta'ala, nag-embrace ang mga ito. Sila ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Of course, sa pagyakap ng kanilang mga pinuno ay ang mga tagasunod din ay, ano pang hinihintay natin, sabi nila, ang mga namumuno natin ay nagsiyakap na. O ano pang hinihintay natin? So in this situation, nagsiyakap na rin sila sa pananampalatayang Islam. So by the will sa pala subhanahu wa ta'ala, ay dumami ang Muslim talaga sa panahon ni Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Kaya sabi niya, tama ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, akong kanyang pinadala dahil batin niyang mangyayari ang ganitong sitwasyon. At ako talaga ang karapat dapat pala dito by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung nagkukutba sa bahay ni Zurara, As'ad ibn Zurara, but sometimes sabi nila, nagkukutba din siya sa bahay ni Sa'd bin Khaythama. Okay? Bahay ni Sa'ad bin Khaythama. So in this situation, nagkukutba sila doon every Friday. Okay? Sa bahay ni Sa'ad ibn Zurara and also kay Sa'ad ibn Khaythama radhiyallahu anhuma. So in this situation, napakasigasig, no? Nagdawa ito. Talagang kahit saan sulok sa Madina, pumupunta yung dalawang to. Nagdadawa sila until finally, actually, si Usad ibn Hudayr ang medyo matinding nakaharap ng dalawang ito eh. Na-challenge ito pero nag-embrace ito. Anong sabi niya? Pumunta ka ba rito? Sabi niya kay Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, itong si Usayd ibn Hudayr, para lamang sabihin mong talikuran namin na ang maming mga sinasamba. Sabi niya, mas magandang gawin mo, sabi niya, umalis ka na lang dito. Sabi niya, baka hindi kita mapagtimpian, mapatay kita dito, sabi niya. O so, tapang, no? O sabi niya, bakit hindi ka makinig sandali, sabi niya, kung sabi niya hindi mo gusto, hindi mo tanggap, sige, aalis ako, sabi niya. O sabi niya, big deal, okay. Fair, that is fair. Makikinig ako, sabi niya. Pero kung hindi ko na gusto, malis ka rito, sabi niya. O, di ba, nasa delikado sitwasyon sila. Pero nandun si As'ad, ibn Zurara, nakanda rin siya. In this situation, nagsimula pa nga doon si Mus'ab ibn Umair. Siya ay nagsabing, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. So, doon pa lang doon pa lang pagkarinig ni Usayd ibn Hudayr, ano yun, sabi niya, naintindihan yan, ba't ganun? Parang namanghana agad siya tinablan na siya. Hanggang siya magsalita si Mus'ab ibn Umair, nalunod siya sa katotohanan, nakatulala siya, sabi niya, anong tamis ng yung salita? Sabi niya, paano ba mag-Muslim? Allahu Akbar. Diba? Ang tamis ng yung salita, sabi niya, paano bang mag-Muslim? Sabi niya, nag-Muslim siya. Sunod-sunod na sila nag-Muslim. Si Sa'ad ibn Mu'ad, Usayd ibn Hudayr, ibn Bishir. At ganoon din si Muhammad bin Maslama at ang mga ibang namumuno nag-embrace. Kaya dumami ang nag-embrace sa Madina. At pagbalik nila doon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dami na ng mga Muslim na nag-hajj doon. At tuwang-tuwa ang Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dito. At dito, ang pangatlong pagkakataon, magbigay ng pledge. Yan na, pupunta na dyan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ba't bago yun? Nag-Isra wa Mi'raj ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. But in this situation, nang dumating na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, masaya si As'ad ibn Surara, at napakasaya din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa ipinakitang suporta ni As'ad ibn Surara radhiyallahu an sa pananampalatayang Islam doon sa Madina, at pag-antabay niya kay Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, kaya siya pinagduduwa niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang taong ito. But in this situation, nagkasakit siya habang ginagawa ang masjid. Sabi nila siya ang unang namatay, pero sinasabi nila, may report na ang unang namatay ay si Kulthum bin Al-Hadam. Ito ay sa Cuba pa lamang. So kung ito ay tamang report na unang ang namatay ito dahil unang umarive, dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Cuba. So anila, ang unang namatay sa mga Muslim ay si Kulthum bin Al-Hadam dahil pagdating pa lang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Cuba, ilang araw lang ay namatay na ito. Kaya second lang na namatay si As'ad ibn Surara radhiyallahu an, dahil namatay pa lang ito, bago matapos, habang ginagawa ang masjid, bago matapos ang masjid, doon siya namatay. Ano ang ikinamatay niya? Ang ikinamatay niya ay sakit na tinatawag na diphtheria, o kilala ito sa atin, meningitis. Yan ang kilala sa atin eh. Diphtheria, ba't kilala sa panahon ngayon? Meningitis. Ito ay sabihin natin na may konektado sa lalamunan at parang lumiit ang butas ng kanyang lalamunan. Parang namaga siguro, nagsara, nahihirapan siyang uminga, until finally ang kanyang puso ay nanghina at sinasabing nalason din ang kanyang puso sa sakit niyang ito. At actually, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya ang kamatayan ni As'ad ibn Surara radhiyallahu an, ang kanyang kamatayan ay matinding kasawian. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ginamot pa ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng cauterize eh. Yung cauterize, alam niyo ba, yung ipinapaso ka. Natandaan niyo yung amo ni Kabab, yung babaeng kino-cauterize sa ulo, pinapaso ka ng bakal, halimbawa. Gamot yun. So alam niyo, pinaka-cauterize siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga braso niya, sa lalamunan, pinaikot sa liig, para lamang gumaling yung kanyang throat. Pero hindi nagtagal, by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, namatay siya. At dito nangamba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nangamba siya sa maaring sabihin ng mga Hudyo. O yung Hudyo, magiging hipokrito, na sinasabi kung saan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito pinangangamba niya. At sinasabi na ito sinabi naman talaga nila. Kung siya'y propeta at sugo, hindi haayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mamatay ang kanyang mga kasama. Pero bakit siya namatay? Kung propeta at sugo siya, hindi aayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay ang kanyang kasama. O kaya naman, kung sugot propeta siya, kaya niyang hadlangan na ang sakit na ito ay hindi lumala at kaya niyang hadlangan ang kamatayan o kaya niyang hadlangan ang sakit para gumaling. Ito ang kinakatakutan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, la hawla wala quwwata illa billah. Wala akong power o lakas o kapangyarihan na pigilan ito. Maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kung mamamatay sila, yun ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala sa aking kamay. At hindi ko kayang adlangan ang kamatayan ni bigyang lunas ang mga sakit na hindi loloobin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang kinatwiran niya sa kanyang sarili at sa mga tao. At nakaiwan itong si As'ad in this situation, ang kanyang nanay, may report na nauna na raw ang kanyang asawa, so naiwan na lamang ang kanyang nanay, ang kanyang mga anak, auntie, nag-iwan siya ng gold at perlas, alahas, at ito'y nasa pangangalaga ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning siyang nangalaga dito Prophet sallallahu alaihi wasallam para ipanustos sa kanyang mga naiwan na mga anak na babae. Mga anak na babae ito sa kanyang nanay, mga auntie. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nang bibigay, tinutulungan siya ng kanyang mga asawa na pangalagaan ang pamilya ni As'ad ibn Surara. Yan ang ganti ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabutiang ipinakita ni As'ad ibn Surara. Siya ang umantabay sa buong pamilya ng Prophet Muhammad, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang pamilya ang umantabay sa pamilya ni As'ad bilang ganti sa ginawang mabuti ni As'ad ibn Surara radhiyallahu an sa pananampalatayang Islam. Until finally, sinetel niya makapag-asawa ang mga anak niyang babae ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga anak ni As'ad ibn Surara. Until finally, nakapag-asawa sila, alhamdulillah, ipinamahagi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang karapat-dapat sa kanila, sa mga iniwan ni As'ad ibn Surara radhiyallahu an. At sa pagkamatay nito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang nagsagawa na sinasabi ito ang unang ginawang
Salatul Janazah at sinasabi doon din sa Cuba kay Kultum. Allah knows best. Alhamdulillah. In this situation, patay na ang leader ng Banu Najjar. Ya Rasulullah, gumawa ka ng leader sa amin. Sabi ng mga Banu Najjar, patay na ang leader namin. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay Banu Najjar. Mga tsuin ko kayo. Saan? Sa babae, side asawa ni Hashim. Salma binti Amir. Mga tsuin ko kayo sa side ng babae. Meaning kamag-anak ko kayo. Dito ako tubo. Ako ang leader nyo. Banu Najjar gusto nilang leader. Ako ang leader nyo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano sabi nila? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sinong tatanggi sa iyo? Sugo ng Allah na ikaw ay mamuno sa amin. Isang karangalan sa amin na pamunuan mo kami. O sugo ng Allah. Pinuno ng Banu Najjar, pinuno pa ng mga Muslim. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masayang-masaya sila na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kamag-anak ko kayo, mga tsuing ko kayo sa great grandmother, at kayo kamag-anak ko, tsuing ko kayo, akong mamumuno sa dahil sa ako rin ay Banu Najjar. Alhamdulillah, in this situation, masaya sila, pinuno din siya ng Banu Najjar, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun siya napamahal sa mga taong ito dahil kay As'ad ibn Zurara sa ginampanang role niya sa pananampalatayang Islam. Napakalaking inambag niya nitong si As'ad ibn Zurara radhiyallahu an. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siguro mas mainam tapikin muna natin ang mga aklus suppa. Ang mga aklus suppa na kung saan na mahihirap na mga Muslim na tumira sa loob ng masjid na binigyan naman ng isang silid doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kilalanin natin ang buhay ng mga aklus suppa sapagkat makakatulong ito ng malaking bagay sa atin, especially kung makihirap tayo, makikita natin kung gaano sila kalakas at kasigasing mag-aral sa pananampalatayang Islam kahit na sila ay mahihirap na tao lamang, insyaAllah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah